Dako na tayo sa ating balitang lokal. Pamilya ni Gov Umali, asawa, anak, kapatid, nag-file ng COC para sa posisyong governor, vice governor, district representative at city mayor sa Nueva Ecija. Wala pa. Naghain ng kandidatura si Governor Aurelio Oyi Umali at ang pamilya nito, ang kanyang asawa, 2 anak at mga kapatid sa pagka-governor, vice governor, district representatives at city mayor. Dito yan sa lalawigan ng Nueva Ecija. 6 sa kabuuan ang nag-file ng Certificate of Candidacy sa kanyang pamilya sa Office of the Provincial Election Supervisor sa Cabanatuan City simula noong Oktubre 1 hanggang kahapon, last day ng filing, October 8. Sa unang araw, naghain para sa ikatlong termino si Governor Oyi Umali sa pamamagitan ng kanyang representative kasama ang katandem na siyang nakakatandang kapatid na si Hill Raymond at mas kilala sa pangalang Lemon Umali bilang Vice Governor. Kasabay nito, inihain ang kanilang abogado o representative din ang COC ng asawang si Charina Umali bilang 3rd District Representative. Nitong Lunes naman, October 7, nag-file ng kandidatura bilang alkalde ng Cabanatuan City ang nakababatang kapatid at kasalukuyang Vice Governor ng Nueva Ecija na si Doc Anthony Umali. At kahapon ng hapon, bago magsara ang huling araw ng COC submission, bandang alas 4:30 ng hapon, humabol ang mga anak ni Governor Umali na sina Patricia Marie D. Umali na naghain ng kandidatura para rin sa pagkagobernador at si Gabriel Lois D. Umali para naman sa pagiging 3rd District Representative gaya ng inang si Cherry. Hindi pa malinaw ang dahilan ng last-minute candidacy ng mga Umali para sa pare-parehong posisyon. Sa kasalukuyan, may kasong kinakaharap sa Office of the Ombudsman ang gobernador at ang asawa nito. Kaugnay ng umano'y pag-i-issue ng mahigit 200 quarrying permits sa mga kumpanyang walang ECC o Environmental Compliance Certificate mula sa DENR at hindi pagre-remit ng tax share ng mga concerned LGUs sa operasyon nito. Samantala, makakatunggali ng mga Umali sa pagkagobernador si former General Tino Mayor Virgilio Bote at ang katandem nito na si Edward Tomas Hozon, anak ni former Nueva Ecija Governor Tommy Hozon sa pagkabise-gobernador. Pawang nag-file ng kanilang COC kahapon din, last day ng filing. Sa ilalim yan ng Partido Federal ng Pilipinas. Makakatunggali din ng mga Umali sa pagiging 3rd District Representative ang asawa ng kasalukuyang nakaupong kinatawan ng distrito na si Congresswoman Rhea Vergara. Yan si dating Vice Mayor Julius Cesar J. Vergara. Na naghain ng COC nito ding October 7 sa ilalim ng Lakas CMD. Sa iba pang distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija, may 3 nag-file ng COC para sa unang distrito. Kabilang dyan si re-electionist at incumbent 1st District Representative Congresswoman Mika Swansing ng Lakas CMD. Ang dating magsasaka party list rep na si Arzel Kabatbat, na isang independent candidate at si retired Colonel Virgilio Baldovino ng Partido Federal ng Pilipinas. Magtutunggali naman sa ikalawang distrito sina San Jose City Mayor Kokoy Salvador at ang nakababatang kapatid nito na si Congresswoman Mickey Violago na kasalukuyang nakaupo sa naturang posisyon. Sa ika-4 na distrito, muling maglalaban si current 4th District Representative Congressman Emeng Pascual at former Representative Maricel Natividad Naganyo. Sa pagiging provincial board members, 17 ang aspirante na naghain ng kandidatura, 4 sa District 1, 4 sa District 2, 3 sa District 3 at 6 sa District 4. At yan ang balita. Update sa Nueva Ecija. Per municipality, wala pa. Sige, sa municipality, dito sa Gimba, hindi, sa susunod na lang tayo. 22. Naibalita ko na to actually kahapon. 22 yung total. Hindi, para sa iba't ibang bayan. Sa iba't ibang bayan. Meron tayong mga para ibang malaman natin sino yung mga candidates. Na for mayor and vice mayor man lang makita ng atin. Tsaka yung mga nila, partido Actually, yung gusto ko rin makita.
kung saan sila ngayon na nakailalim. Kasi balita ko, ang CONA ngayon dala-dalawa. Meron Ganun ba? ng ini, mini, may. Kung alin doon, ano? Oo. Ayun. Ay, nako. O, sige, punta tayo doon So, sa 6. pamilya Umani. Sinubukan nating alamin kung ilan ang anak ni Ma'am Cherry at saka ni Gov Oyi. O, ilan daw? Hindi ko, wala pang sumasagot. Kung 2, 3, 4, ano? Oo, pero Wala pa dalawa, ba nga po si Gov Oye? hindi ko rin pa masabi kasi, Kulang na lang kasi apo dun sa balita. alam mo sa eh. kabila ng kanyang political career since, I don't know, kung talagang huli lang tayo sa balita, hindi lang natin talaga masyadong kabisado. Napag-iwanan daw Oo. tayo. Oo. Kasi kung ano hindi man pa, ang plano, hindi natin ba't alam di kung, natin alam. hindi natin alam kung meron pa na nga siyang apo. Actually, hindi pa natin. Hindi kasi, kaya ka nung tinanong ba kung may apo na Kung ba? meron man tatakbo kaya hindi Oo. malamang hindi kasi mga minor de Kasi edad pa eh. kulang na lang yung apo sa kompletong ano. May tsuhin Papahin. naman eh. Ah. May tsuhin, manugang. Ay, Oo. nako, di ba? Wala palang manugang. Hmm. Kasi yung dalawa, si Ma'am Patricia at saka si Gabriel, parehong umali. O, saka ano yun? So, mga bata pa. I-assume natin na wala pang mga asawa. Oo. Kasi oo. umali pareho. Pati yung ano, Or- pati yung ano nila, yung Mga yung anak daw middle eh. initial sa gitna. Oo, D. Mm. Oo. Pareho. Di mga Oo. anak. O, Pero kasi, pagka nag-file ka ng COC, di ba? Pag nag-file ka ng COC, may option ka doon to use a different name. Kung saan ka mas kilala. So, hindi, pwede kasi na Ay, umali. hindi. Ano lang Doon yun? sa balot. Oo, sa balot lang yun. sa Pero balota. doon sa official, ang i-declare mo doon yung, Yung the totoo original mo. mong The pangalan. original. Oo, the original mong Hindi pangalan. pwede ang nickname. Yes, Mm-mm. nickname sa balota yun. pangalawang ano. Oo. Merong ano doon eh. May part para sa Part balota for, kung saan ka kilala. Para sa nickname at saka doon sa ano gusto mong pangalang i-appear doon sa balot mo. Ganon. Mm-mm. So ngayon, yun nga yung isang malaking tanong at katanungan na bakit same position, 'di ba? Bakit same position? Tsaka last minute. Ang pinail o ang inihain nung magkapatid na anak nung mag-asawang umali, 'di ba? So, parang Sila na magkalaban. oo, kasi parang kung hindi mo alam ang pamilya at hindi mo alam yung history, no, ng kanilang pamumulitika, ay sasabihin mo maglalaban-laban sila. 'Di ba? Kasi mag-ama bukod pa dun kay Virgilio Bote, no, yung tatakbong gobernador, yung mag-ama, maglalaban ba yun sa isang position? 'Di ba? Question mark 'yon. Yung mag-ina o mag-ina sa district representative sa 3rd district ay maglalaban. Parang gano'n, 'di ba? So malaking question 'yon. Kaya ang isang posibilidad diyan na bakit may ganyang strategy ay pwedeng may kinalaman dun sa ongoing case ni Governor Umali na di ko lang alam kung bakit Anytime pati ay si pwedeng mag-go. oo, pati itong si Kasama siya eh. Congresswoman si Cherry ay ganun din. Kasama siya ron sa kaso. Kasama sa Oo. kaso. O At di saka yung ganun na nga. Penro. Oo. Kasi wala na po ngayong substitution, di ba? So yung may October bagong 1 to batas. 8, sa bagong Doon sa resolution na inilabas. sa resolution. Wala, hindi katulad noon ng panahon ni Duterte. Na may Nag-file mga- nag-file ng candidacy for president yung kapitan, si Dino, no? Pero sa mahabang panahon na po pwedeng mag-withdraw at mag-substitute, si Rodrigo Duterte naman ang nag-file. Nag-withdraw itong si Barangay Kafting. Ngayon, hindi na po pwede yun. Wala nang ganon. May tawag doon. Ano tawag doon? Ang tawag doon ay placemat. Ay, hindi. Placemat? Placeholder. Akala ko placemat. Charla. Place- Placeholder ang Oo, tawag doon. Yun daw placeholder. talaga yung isa sa mga hinihigpitan Oo. nila na parang yung meron kasi noon na naka-strategize din na nakatago yung totoong Motibo. Motibo at Oo. saka yung mismong taong Oo, kakandidato. edi yun. May motibo Oo. kasi. Pwedeng Na- strategy nila na Bulagaan, oo, 95. yung ano mo muna, bulagin mo muna Oo. yung
mga kalaban mo at saka yung mamaya Pangkampante, at ganyan. lokohin mo. Oo. Parang ganun eh. Di-distort mo yun eh. Dun sa ganung scheme, ano? Na ginagawa nila. So ngayon, dito kakaiba, di ba? Kaya ang pupwede dyan, kapag kasi may kaso nga at nagkaroon ng decision within the period nitong kampanyahan, merong magpapatuloy, di ba? Merong sasalo na umali rin. No, umali rin. Sabihin, ang kapangyarihan sa pamumulitika sa provincial ay hahawakan pa rin ng mga umali kung sila ay mananalo. So hindi basta-basta ibibigay, 'di ba? Ilalaban at ilalaban nila 'yan. Kasi nga naman, kami nakaupo sa trono, ang lagay ba basta na lang kami bababa. Parang ganun na at ibibigay sa kalaban. Di strategize mo 'yan. So ganun, kaya maganda din na makita natin talaga ano yung At saka kasi, yun nga motibo o agenda doon sa ganung mga anak mo, ipapasok mo sa politika na hindi naman nila alam ang politics. malay mo naman. Hindi, wala naman silang kaya wala pa silang experience paano nilang malalaman ng politika. Meron, posible. Oh. Pwede, hindi Diba? naman natin masabi. Malay mo, naging SK chairman. Malay mo, naging student council chairman. Iba yun. Iba yung politics. Iba yung politics. Ibig sabihin, sa karanasan, ibig sabihin, mataas na position yun. Mataas na position yun na ang karanasan din, ang isang Nandun din naman sila. ng panalo mo, hindi lang pera. Hindi lang pera yan. Kung ako kasi ang botante, ang pipiliin ko, yung may track record. Di ba? Yun yung isang yung bata, yun ang mentahe nung meron ng experience kaysa dun sa wala. Or else, ay mananalo through vote buying. Ganun. So, yun. Kaya, marami talaga magtataka. Isa na nga ako, talaga, may ganung naglaro sa aking isip na possible may kinalaman dun sa case. Yun lang. Hinahanap ko kasi dito yung, meron kasing tinatawag na perpetual, Perpetual disqualification. Tapos meron din, kanina, Sino ang parang actually, binababaan ng DILG, decision? yun isa yan, parang DILG Ang perpetual law, batas yan, parang provision doon. disqualification ay Sila hindi na yung po mga, pwedeng- sila yung mga hindi pwedeng tumakbo because of, tawag dyan, meron silang offense in a way or meron silang sentence na dapat i-serve. So, parang din yun. Parang, anong tawag mo yung sinasabi mo dati na parang yung pagkakasong murder kasi hindi talaga pwede ng yung, alam mo hindi na pwedeng dapat wala ka, hindi ka Oo. convicted, parang ganun. hindi Or ka convicted. parang kasi siya yung temporary kasi yun in a way. Temporary disqualification kasi yun na para hindi ka ma-elect sa isang specific office. Dahil meron kang pinagbabayarang penalty o dahil meron kang sentence na kinakailangang i-serve, ganyan. Bakit yung iba? Si Halusos noon nasa loob ng kulungan pwedeng tumakbong convicted naman ng tawag doon. Yun ay total disqualification naman yun. Naging mayor pa rin siya ng si Halusos. Hindi ba nakapagpapiyansa yun? Nakakulong, nasa loob ng kulungan. Pero ongoing yung kaso. Oo. Ang perpetual kasi is parang sinasabi nila temporary. Tapos meron din yung meron din sinubmit daw, meron daw isasubmit or isinubmit na list ang ombudsman para sa disqualification ng mga naghahain ng COC. Tapos dadaan pa yun sa kamay ng mga naghahain ng COC na may mga kaso. nadadaan sa kamay ng COMELEC. Pero ultimately,
ang Pwede pagbabasihan pa rin naman kasi talaga kung totally ay nawawala ka sa race o dun sa Kaya, related kandidatura ay Pagka yun, pagka sa ganong meron ka track, ng pag meron ka ng Oo. conviction talaga. sa ganong track, yung case pa rin ang isang rason kung bakit may ganyang So yun nga, oo. taktika. No? Meron pang isa na talagang iniwasan nga nila, yung binanggit natin kanina, placeholder. Kasi parang bukod doon na bawal na ang substitution until the first half ng actual na election. Di ba? Pwede pa yun di ba? Pwede ka pa hanggang May 12, pwede kang alas 12, mag-substitute. Oo. Yun yung isa sa mga bagay na pinipigilan nila. Tapos, pagka meron specific na reason na pwede kang magpa-substitute in case of death or in case of conviction, at ang pwede lang pumalit sa'yo ay kaapelido. Ay, pero hindi mo kinakailangan Yun yung mag-ano. sinasabi. Hindi mo Maghain ng kinakailangan COC. maghain. Nangyari yan kay dito sa sa yung namatay. Sino? Maraming namatay dyan. Yung mag-conception, conception ba? Ay, Kawangko. Kawang ko sa Tarlac? Kawangko sa Tarlac, namatay. Yung anak ang humalili. Ganon. Oo. Siya. Pero Ano ano pa? pa yun Election period pa yun. 'Di ba? Wala pang Oo, nananalo. oo. Election Oo. period pa. Ayun. Okay. Sige, magandang subaybayan yan. Kung ano talaga ang nasa ganong likod. Kasi malabo na maglalaban-laban yan. Kung mag-ama, mag-ina. Kundi pagtitiyak yan na sa kanila pa rin ang key position. Manatili sa kanila. Kapag sila ay kung meron mang malalaglag na dalawa doon, o di umali pa rin naman, no? Kung sila pa rin ang papalaring mananalo. Ganon. Sige, okay na? Oo. Oo, yun yung napaka maintriga dyan sa ano na yan, sa filing Kaya nga sa Nueva Ecija. Pero yung Dynasty, marami yan Oo. na case, yung hindi lang Hindi sa lang Davao. Hindi. Dynasty versus Oo, saka Dynasty. ano naman yan Actually, hindi rin yan talaga sa makikita mo lang sa apelido. Kasi hindi naman ibig sabihin Kaya, na oo nga magka-apelido pala, oo. magkapatid, hindi magkapatid, hindi mag-ano. Pero meron din yung naglalaban na magkapatid, katulad dyan sa 2nd District. Sa ano, sa Magkapatid Makati. na Salvador. To, Din tayo lalayo, oo. So, yung Si Mickey. Oo, Mickey ba nasawa yun? ng Villago na Oo. kaaway sa politika ng Salvador. Di ba? Oo. Mm-mm. Kasi yung Mickey is kapatid ni Kokoy, di ba? Kapatid ni Kokoy na asawa ni Joseph. Oo, Villago. Joseph Villago. Si Oo. Joseph Villago naman, Ay, ibang clan ng political family sa dyan sa San Jose City at sa district ano yan? Sa district 2 okay. ngayon. Sige. Sige.